Ang mga Maguindanao sa Pilipinas ay mayaman sa kanilang pamana sa pagluluto na ipinasa sa bawat henerasyon. Isa sa kanilang pinakamamahal na kakanin ay ang amik, na kilala rin bilang tinagtag, isang matamis na pagkain na may natatanging kasaysayan at paraan ng paggawa. Ngayon, maglalakbay tayo upang tuklasin ang mga lihim sa likod ng masarap na kakaning ito. Narito tayo sa Barangay Lam Salome, Tiboli South, Cotabato. Kasama si Aling Salama Bandan, isang dalubhasa sa paggawa ng amik. Sa loob ng mga dekada, pinagbuti niya ang sining na ito, isang kasanayan na pinakintab sa pamamagitan ng mga taon ng pagsasanay at ipinasa sa kanyang pamilya. Ang proseso, paliwanag niya, ay higit pa sa isang recipe. Ito ay isang tradisyon, isang koneksyon sa kanyang mga ninuno. Ang pangunahing sangkap ay simple, pinong giling na malagkit na bigas, asukal at mainit na langis. Ngunit ang pamamaraan ay kailangang may katumpakan at kasanayan. Ang batter, isang masela na timpla ng bigas at asukal, ay dapat na ibuhos sa isang tiyak na paraan upang makagawa ng mga katangian na manipis, malutong na bilog. Ang bawat amik ay isang patunay sa kadalubhasaan ni Aling Salama, isang maliit na obra maestra. Ang aroma ay pumupuno sa hangin, isang matamis na imbitasyon upang tikman ang kayamanan ng kulturang ito. Ang pagtikim ng amik ay isang karanasan na hindi malilimutan. Ang tamis nito ay hindi nakakasawa at ang tekstura ay perpektong balanse ng malutong at malambot. Ito ay isang pagdiriwang ng mga simpleng sangkap na pinaganda ng kasanayan at tradisyon. Higit pa sa lasa, ito ay ang kwento ng Maguindanao na nadarama sa bawat kagat. Ang amik o tinagtag ay higit pa sa isang pagkain. Ito ay isang simbolo ng pagkakakilanlan ng Maguindanao, isang patunay sa kanilang katatagan at pagkamalikhain sa pagluluto. Ito ay isang lasa ng kasaysayan, isang koneksyon sa nakaraan, at isang masarap na pamana para sa mga susunod na henerasyon. Isang pamana na dapat nating pahalagahan at ipagmalaki. Muli, ito si Ken at ito ang Ken Stories.